Good morning mga providers. So ngayong umaga, bibisitahin natin ang mga coffee shop dito sa Da Nang, Vietnam. So tingnan natin kung ilan yung makita natin mga coffee shop na may magagandang design. Tapos sa gabi, let's try na makapunta sa isang night market para makita natin kung ano yung mga tinda dito sa Vietnam, ano yung mga native na or ano yung madalas na tinitinda nila. Yun. So sa ating unang coffee shop, ito yung Forest 98 Cafe. Ito yung pinakalabas niya. So kita nyo, bungad pa lang makikita nyo may usok na. Yun know, Forest 98 Cafe. O, di ba? Bungad na bungad pa lang may usok na. Tapos mahilig talaga sila do sa mga bangkong maliliit, tsaka sa mga lamesang maliliit. Ayan, may mga koi pa. Oh. Ang cute ng usok, no? Tapos yan, may waterfalls. Ganda. May mga koi, oh. Tapos yung lugar talagang forest talaga. Ang daming mga fern na halaman. Ito yung isang nagustuhan ko sa coffee shop na to. Ang ganda, oh. Gazebo ba ang tawag dito? Ang ganda. Tapos yan, may waterfalls pa uli. Ang daming halaman. Talagang pinatunayan nilang forest talaga sila. Ang galing ng koi, oh. Yung koi paikot dun sa buong coffee shop, kaya ang ganda. Kaya mga tao, di mo alam ginagawa. Di sila mapakali, talagang lakad ng lakad, picture ng picture. Kita mo, katabi lang yan ang daan, ha. Pero pag pumasok ka iba, ang ganda, sobrang ganda. Isa pang nagustuhan ko dito sa coffee shop na to, ayan, oh. Tingnan mo, ha. Eto, ayan. So may option tayo na may healthy drink. Ayan, may celery juice, may beetroot, isa lemonade. Kaya, alam niyo naman, di ba, hindi tayo nagkakape, kaya, ayan. Can I have queen berry? Queen ruby? Yeah, Queen Ruby. Yeah. Yeah, how much to pay? Because we have only the castle. Ayan. Yeah, 55,000 please. So yun na nga, wala silang card, nag-accept lang sila ng cash, kaya sinabi ng babae, cash lang daw. Tapos ito yung in-order ko, beetroot. Ang ganda dito kasi may libreng pandan tea. Good morning mga provider. Hello. It's our fourth day na dito sa... Fourth day na ba ngayon? Tama yata. Fourth day. Fourth day na tayo ngayon dito sa Da Nang, Vietnam. So, nag-isip ako ng gagawin ngayon eh. Actually, kahapon galing tayo ng Hoi An, di ba? Tapos sumakay tayo ng mga boat. Pero ngayon, sabi ko wala akong gagawin. Ano kung gagawin ko? Kaya naisip ko na lang mag-ikot na mga aesthetic coffee shop. Actually to, we are here at Forest 98. Malapit lang sa hotel, parang malapit lang siya sa hotel. Forest 98 yung tawag do sa coffee shop na to. Ganda, ah. Tapos kasi mainit ngayon, di ba? Tapos yung coffee shop is wala siyang aircon. Talagang labas lang siya, pero ang ginawa nila is naglagay sila ng net sa taas. Naglagay sila ng net sa taas. Tapos ang daming halaman. Tapos alam niyo yung may mist lagi.
Every kanto. Dito, tulad dito. May mist dito sa akin dito. Tapos siya nakikita niyo yung usok. Ayan, no? O, diba? Aesthetic na aesthetic. Ang galing. Ang ganda. Ang ganda, actually. Maganda. Medyo mainit siya, pero lumalamig siya pag yung mist umahangin na. Ang ganda. Nice idea. Tapos yung sa gitna, parang may mga fern. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga napansin ko maganda dito. Tapos, ito yung gusto kong coffee shop eh. Kasi hindi nga ako nagko-coffee. Kasi talaga magwawala yung tiyan ko pag nag-coffee ako. Alam niyo kung ano yung nagustuhan ko. Ito yung order ko. Okay, di ba? Beetroot with cucumber and calamansi. O, di ba? Healthy. Tapos meron pa dong meron pa dong celery juice. Talagang ganito dapat ang coffee shop. May option ka kung hindi ka nagko-coffee, gumawa ka ng mga healthy drinks, di ba? Ang sarap, ang sarap. Ang daming beetroot. Halata mong maraming beetroot. Tapos ito is magkano to? 55,000 dong. Oh, 55,000 dong. Lalagay ko conversion, 55,000 dong, ayan. According to Google yan, ha. So yan, maganda rin siya, medyo malaki, tapos laging may mist, laging may usok. Ang gastos siguro ng nito, no? Ang gastos magastos sa electricity. Pero dito naman kasi sa Vietnam, compare sa Pilipinas, mas mura ang dito eh, mas mura ang kuryente. So yan mga ka-provider, hindi ko alam kung makapagtrabaho ko dito, medyo mainit, pero yung init niya tolerable naman. Parang pwede ako magstay dito ng mga 1 hour to 2 hours kasi hindi siya ganong kainitan kahit hindi siya aircon. Pero bahala na, bala ko kasi mag-edit ng video, pero sige. Yan, ituturo ko pa kayo dito sa coffee shop na to. Yung coffee shop is Forest 98. So kung mapupunta kayo sa Danang, try to visit this. Maganda siya actually. Pero ang problema nga lang, wala silang any food na kinikater, more in juice. Pero panalo. Panalo healthy juice, hindi lang kape. Pag ako talaga nagka-coffee shop, hindi ako mag-i-stay sa kape. May mga celery, beetroot, or mga yan, healthy juice. Tapos binigyan pa ako nila, alam nyo kung ano to? Ito ay pandan juice. Actually, nagawa ko na to nung isang araw lang sa bahay. Nagpakulo ako ng pandan, tapos sinala-sala ko lang siya, naglagay ako ng konting asukal. Galing, nagaya ko. Kaya lang siyempre, hindi ko pa siya pinapasarap. Kasi kung papasarapin pa, marami ka pang ilalagay dyan na kahit ano, di ba? Para sumarap siya. Pero to, pandan na pandan, sobrang sarap. Para akong umiinom ng sago na hindi matamis. Yun ang ko lang. Kaya masarap. Pandan. So, let's go. Ikot tayo kung anong meron dito sa coffee shop. Ikot ko yun. Tara. Ito yung nagustuhan ko sa coffee shop na to. Ang ganda, no? Gazebo. So may part na walang bubong, may part na parang net lang, tapos may part na may ganito. Iski yung flooring niya, ang ganda, oh. Tapos yan, katabi niya, poles. Ganda, no? Tapos yun sa baba, puro koi. Daming koi. Di ko alam kung nagbebenta sila ng pagkain ng koi para pakainin ng koi. Pero parang hindi. Kasi wala akong nakikita eh. Tapos yan, puro fern. Ang gaganda ng halaman. Ang galing yung nakaisip nito. Ito palang poles na to eh. Di ba? Nagko-consume ng electricity yan. Tapos syempre yung fish pond na yan, meron niyang filter para doon sa isda. Tsaka oxygen. Kaya mukhang pag ginawa yan sa atin,
ang laki ng kuryenteng kukonsume niyan. So doon ako nakaupo, doon sa gilid. Yan, makikita nyo. Tapos sa gitna, may pwede kang puntahan para nasa gitna ka, makikita mo yung mga koi. Tapos ito yung usok, oh. Umuusok yung, malapit dito sa may another falls. Ayan, ang ganda ng falls, oh. Ang ganda kasi ng lugar kasi may naririnig kang tubig. Tapos ito pa, yun, sa gitna, parang may umuulan. Makita niyo yan? Ganda, sobrang ganda. Ito, napalaki nila yung mga halamang na yan nasa gitna. Parang mga fern. Talagang forest style talaga siya. Pwede. Pwedeng gayahin sa Pilipinas. Ganda. So dito naman tayo mga ka-providers sa pangalawang coffee shop na pupuntahan natin. Yan, no? Katabi lang siya ng mga bahay, no? So nasa parang siya parang residential area. So yan, no? Ang ganda, no? Ang tawag sa cafe, Nia Cafe. Ang ganda ng style, parang Chinese kasi may bilog-bilog pa. Tingnan niyo yung flooring, ang ganda. Tapos yung mga bangko. Diba? Tapos ayan, may koi uli. Tapos yun sa gitna ng pond, parang may island na yun, may babae laptop. Ang ganda. Ang laki ng koi, oh. Ang laki ng pool ng koi. Very relaxing. Tapos ang daming halaman. Ganda. Sobrang ganda. Tapos ang ganda pa ng mga halaman, no? Iba rin nung dating ng halaman, eh. Ito yung mga bangko. Tapos tingnan nyo yung niya, yung pinaka-bungad niya, no? Parang may... Basta iba, eh. Mas malamig yung hangin dito kasi ang daming puno. Ayun, no? Tapos medyo malilim kasi... Yung puno, malalaki yung puno, eh. Tapos yan, may rin sila, may waterfalls din. Tapos aesthetic yung mga bato, ang ganda. Nakaganda yung mga bato. Tapos ang lalaki ng koi. Tapos itong mga table na to, yung maliliit, oh. Mahilig talaga yung mga Vietnamese sa mga maliliit na bangko. Ang daming bangko. Maganda yung style. Tapos dito yung papuntang cashier. Tapos ang daming bangko. Dito yung papuntang cashier. Tapos doon sa harapan ng cashier may koi na naman. May parang island na naman na nasa gitna. Ayun, yung koi nasa gilid. Parang pinalibutan ng island. Ganda. Sobrang ganda. Tapos ito na yung ito na yung cashier. Binalikan ko talaga to. Ang ganda kasi nung part na to. May malaking koi pond sa gitna. Tapos yung mga gilid. May mga bangko. Ayan, kita nyo yung puno. Halos natatakpan niya na yung buong place. Kaya malilim siya. Tapos malamig. Kasi maraming puno. Ayan, lalaki ng koi. May nagpapakain kaya sa koi. Tapos ditong part, ayan, may mga bangko uli. Actually, may second floor, eh. Kaya lang naka-close yung second floor, kaya hindi natin nakita. Tapos dito naman, ayan, yung banda sa gate, ayan, ganda. Lilit ng mga bangko, Kita talaga ng mga bangko. Ang gaganda ng puno, ang lalaki.
dito na tayo sa third coffee shop na pupuntahan natin. Ang tawag sa coffee shop na to is Cuango. C-U-A-N-G-O. Cuango. Tama ba? Sorry na kung mali. Para lang siyang bahay na convert into business coffee shop. Yan. Tapos parang vintage style, no? Pero may part dito na naging viral sa TikTok. Kasi ang ganda ng lugar. Mamaya papakita ko sa inyo. So yung pagpasok niyo yun, no? Yung style niya parang parang nasa Dubai ka ba? Tama ba? Yung old Dubai, yung kulay niya. So ayan, pwede kayong order dyan. Daming tao, no? Compare dun sa una't pangalawang pinuntahan natin, mas maraming tao dito. Ito yung nagba-viral na nagba-viral na photo place. Yung mga visitors diyan nagpapapicture. Tapos ayan ang CR. Ayan, no? Parang tama ba? Parang sa Bethlehem style na bahay. Ang galing, no? Ang ganda. Kanya-kanya talagang style. Tapos yun, ang ganda ng flooring. Mediterranean style ng bahay, no? Classic. Ang ganda. Ang ganda ng kulay ng bahay. Kasi ang daming mangga. Nagtaka nga ako sa cake nila, sobrang liit. Sobrang liliit naman. Hello mga providers. So, ano bang ginawa ko? Medyo nakatulog ako. Kasi kanina nagpunta tayo ng mga coffee shop, di ba? Ngayon, try ko lumabas. Tingnan ko yung mga street food. Pero ayoko lumabas pag gabi. Pero sige lang. Try lang natin. Tingnan natin kung anong... Tsaka wala ko idea sa mga street food dito. Hindi rin ako mahilig mag-street food kasi hindi rin ako makain ng baboy. Marami akong hindi kinakain. Pero bahala na. Let's see. Tingnan natin. Labas tayo. Ayan mga provider, makikita nyo yung nang malapitan yung Dragon Bridge. Nakikita nyo yung gold na yan. Siya yung dragon. Yan, dito tayo sa bandang ulo niya papasok. Nagbubugay yan ng apoy tsaka tubig every weekend. Kaya hindi natin nakita kasi nandito tayo ng hindi weekend. Ganda, oh. Yan, dragon talaga siya. Ganda, no? Ayan, nandito na nga tayo sa night market. Ito, may tubo, ginagawing juice. Tapos dito, yung parang ice cream na... Parang ice cream. Tapos yan, mga prutas. Marami kasing tubo siguro dito. Yan, may mga na grilled chicken, iba-iba. Tapos... mango. Yan, puro grilled. Maraming grilled dito. Kaya talagang medyo busog na ako. Kaya hindi na ako kumain. Ikot-ikot na lang ako. Tinignan ko kung ano pang mga pwedeng gawin. Yun, puro pagkain talaga. You know, oyster, chicken. And aalokin ka talaga sa daan, oh. Hindi. So may mga dessert. May mga banh mi. Marami chicken. Ditong product naman, mga biscuit na gawa sa kanila. Mga dried fruits. Ayan, mga pasalubong na originally from Vietnam. Ayan, may mga nuts. Dito talaga bumibili ng mga pasalubong. Ayan, may mga coffee. Tapos dito, mga kwintas. Hindi naman to gold, pero yan. Tapos syempre, kilala sila sa marble, yan, mga marble.
Yan, dahil mga foreigner na bumibili. Mga ginagawa nilang kwintas, ginagawang hikaw. So, yun. Dito pala yung anong yan, night market na yan. Yan, hindi ko lang mabasa kasi. Wala, hindi ko mabasa. Basahin nyo na lang. Itong night market na to, malapit lang to sa Golden Bridge. Di ba kanina nakita nyo dumaan tayo doon sa bandang ulo ng dragon? Ito yung bandang part na pagbaba mo ng doon sa may buntot na ng dragon. So, sa kabilang, kumbaga, sa kabilang island na, sa kabilang side ng bridge. Dito nyo makikita yung night market na yan. Yan yung mga tinda, pareho lang. Tapos yan, may foot massage. Nakakahiya na magpamassage kasi kitang-kita kayo naman dito. Ang gara ng mga bangko nila. Kaya dito ko natatapusin tong vlog na to. Ayan. Daing bag, no? Tapusin na natin yung vlog na to. Kasi wala. Pag ganito kasi ayoko nang umikot. Kasi wala rin naman ako mabibili. Kaya thank you for watching. Hanggang sa susunod ng mga video natin. Salamat. Thank you.